Sa gilid ng isang gusaling lumang-luma sa eskolta, habang ang mga tao ay nagmamadali papasok sa trabaho o palabas sa opisina, isang tinig ang palaging bumabasag sa ingay ng lungsod. Isang babaeng may maamong mukha, kayumangging balat, at magulo pero malinis na nakapusod na buhok, ang kumakanta habang hawak ang gitara. Hindi mo agad iisiping dating wedding singer ang babae. Hindi sa hitsura, kundi sa kinatatayuan. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, mahina pero buo ang tinig ni Lea Monteverde. Habang hawak ang kanyang lumang gitara, may lamat na ang kahoy pero buo pa rin ang tunog. Sa tabi niya, isang maliit na karton na may nakasulat, "Para sa gamutan ng aking anak. Kahit barya, mahalaga. Salamat." Si Lea ay 27 taong gulang. Ngunit ang bigat ng buhay ay tila nagdagdag sa kanyang edad ng ilang taon pa. Bago ang lahat ng ito, isa siyang wedding singer sa isang maliit na events company. Maganda ang tinig niya, malamig, may lambing at laging nabibigyang buhay ang bawat awitin. Doon niya nakilala si Raven, isang gitaristang may banda. Mapang-akit ang lalaki, matangkad, may maamong mata at magaling ding tumugtog. Walang iniwang pagdududa kay Lea nang mahalin niya ito. Ngunit gaya ng maraming kwento, hindi lahat ng pagsasama ay may magandang dulo. Nang mabuntis siya, napuno ng pangarap si Lea. Inisip niyang magiging masaya silang tatlo, may maliit mang kita pero buo. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, tila binawi ng tadhana ang lahat. Bigla na lang nawala si Raven, hindi sumasagot sa tawag, at pagdakay na lamang sumama na pala sa isang babaeng mayaman na manager ng banda. Iniwan siya at ang batang hindi pa isinisilang. "Hindi kita kailangan." Yon ang huling text message na natanggap niya mula kay Raven. Nang makita niya ito, ilang taon matapos manganak, hindi na siya nito nakilala. At kung naalala man siya, mas pinili nitong umiwas. Ipinanganak ni Lea si Gabriel Gabi Monteverde, isang batang punong-puno ng ngiti sa kabila ng kanyang sitwasyon. Ngunit hindi maitatago ng musmos na mukha ang sakit sa puso na taglay nito. Isang congenital heart defect na nangangailangan ng regular na check-up at kung lumala ay posibleng operasyon. Hindi biro ang gamutan, hindi biro ang presyo, hindi biro ang magpalaki ng anak na may ganitong kalagayan habang ikaw ay mag-isang babae na walang kasanayang higit sa musika. "Gabi, gising na. Pupunta tayo sa pwesto ni Mama." Malambing na gising ni Lea sa anak. Isang batang 6 na taong gulang na laging bitbit ang kanyang maliit na stuffed toy na pinangalanan nitong Between. "Doon na naman po tayo sa kantahan, Mama?" Tanong ni Gabi habang hinahaplos ang oxygen tank na palagi nitong bitbit sa maliit na stroller. "Oo anak, pero iba ang kakantahin ni Mama ngayon. Gusto mo bang pumili?" Biro ni Lea habang inaayos ang kanyang gitara. "Sa ugoy ng duyan po. Yun ang paborito ko," sagot ng bata. Sabay yakap sa kanyang ina. Araw-araw nilang ginagawa ito, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May mga araw na may bumabati, may mga araw na walang pumapansin. Ngunit sa bawat pisngi ng araw, sa bawat pagpapawis at sakit ng binti mula sa katatayo, dalangin ni Lea na isang araw may makakita. Isang producer, isang himala, kahit isang estranherong may mabuting puso. Kahit isa lang, ang gitara, isang lumang Yamaha na may basag na bahagi sa likod at faded na varnish, ay pamana ng kanyang ama, isang mangingisdang mahilig tumugtog tuwing gabi. Patay na ito, pero sa bawat tunog ng gitara, tila naroon pa rin ito sa tabi niya. "Ito ang kasama mo anak, kapag hindi na ako kasama," wika ng kanyang ama noon. Sa gabi, pinapaliguan niya si Gabi gamit ang tubig na iniipon mula sa drum. Kumakain sila ng instant noodles na may isang itlog, pinaghahati sa dalawa. May araw na sardinas, may araw na kanin lang at kape. Ngunit sa lahat ng ito, hindi bumibitaw si Lea sa pangarap, ang makaligtas si Gabi. "Pag lumaki ako naman ang kakanta sa'yo, Mama," pangako ng bata, habang hinihimas ang likod ng ina. Napaluha si Lea.
Ngunit hindi niya ipinakita ito sa anak. Kailangan ko lang ng konting himala, Panginoon. Pabulong niyang panalangin isang gabi habang niyayakap ang lumang gitara sa tapat ng bukas na bintana ng kanilang barong-barong. At sa puso niya, kahit hindi niya alam kung kailan o paano, alam niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya naibibigay ang karapatang mabuhay sa anak niyang sa kanya'y buong-buo ang tiwala at pag-ibig. 2:00 ng hapon, sa tapat ng isang convenience store sa gilid ng Escolta, sa lilim ng isang signage na palaging may sirang ilaw, nandoon na naman si Lea, nakaupo sa kanyang munting monoblock chair habang inaayos ang lumang gitara. Sa tabi niya, nakapwesto si Gabi, naka-jacket kahit tirik ang araw at nakaangkas sa isang improvised stroller na may nakaabit na oxygen tank. Bagamat nakakapagod ang init, ang bata ay may bitbit ng ngiti. Parang hindi alintana ang bigat sa dibdib, literal at emosyonal. Mama, yung kantang may palakpak po ha? Masiglang paalala ni Gabi habang ginagalaw ang stuffed toy niyang si Bituin. Mumiti si Lea at tumango. Oo anak, para mas maraming magbigay, sabay kindat. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at sinimulan ang unang tugtog. Ako'y isang sirena, kahit anong gawin nila, ako ay makikilala. Makabago man ang kanta, naibibigay pa rin ni Lea ang sariling timpla rito. May pagkabasag ang tinig niya sa ilang nota, ngunit may puso. Palaging may puso. Sa harap ng kanyang tarton na lata ng kape na ginawang lagayan ng barya, may iilang bumubunot ng barya, ngunit mas marami pa rin ang dumadaan na parang wala siya roon. Sa araw-araw niyang pag-awit, may iilang mukha na naging parte na ng kanyang mundo. Uy, Lea, yung kanta mo kahapon ang ganda ha, bati ni Mang Erning. Isang jeepney driver na palaging pumaparada sa may kanto. Dahil dyan, eto sabay abot ng 5 piso. Salamat po Mang Erning, ingat sa biyahe, tugon ni Lea, sabay yuo. Lumapit naman si Katoni, ang matandang taho vendor. Gabi, gusto mo ng taho? Libre sa mga pogi. Tumawa si Gabi. Yes po, salamat po Tito Tony. Pinanood ni Lea habang masayang humihigop ng taho ang anak. Para bang kahit saglit nabura ang sakit at problema sa katawan nito. Para bang lahat ng hirap sa mundo ay nakatago na sa bawat kutsarang matamis na taho. Pero hindi lahat ay masaya. May isa pang karakter sa araw-araw nilang eksena, si Mang Celso ang janitor sa kalapit na gusali. Lagi itong may hawak na walis tambo at may suot na kupas na uniforme. At kung may barya siyang bitbit, siguradong hindi iyon mapupunta sa gitara ni Lea. Kayong dalawa, abala kayo rito. Parang kayo may-ari ng bangketa, iritang sigaw ni Mang Celso habang nagwawalis. Pasensya na po Mang Celso, sandali lang po kami rito. Sa kabilang gilid lang po kami nakapwesto, mahinahong sagot ni Lea. Sandali raw, araw-araw kita nakikita rito. Huwag mo kong binobola, sabay lingon ng masama kay Gabi. Masama po ba ang tumugtog para lang may pambili ng gamot? Tanong ni Gabi. Tila walang takot ngunit may pigil na lungkot. Hindi sumagot si Mang Celso. Tumalikod ito at tuloy sa pagwawalis, ngunit bumagal ang hakbang at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos ng ilang oras, inabot na naman ni Lea ang gitara at sinimulan ang kahit maputi na ang buhok ko. Isang dalaga ang lumapit at nag-abot ng tubig. Ate, ang ganda ng boses mo. Sana marinig ka ng producer, sabay ngiti. Ngunit sanay na si Lea sa salitang sana. Gaano na karaming beses niyang narinig yun. Sana raw makita siya ng talent scout. Sana raw ma-feature sa TV. Sana raw may mga discover. Ngunit bawat sana nauuwi sa parehong wakas. Wala. Pag-uwi nila, dumaan sila sa butika para bumili ng maintenance medicine ni Gabi. Naka-sale ang gamot pero kulang pa rin ang pera ni Lea. Pwede pong kalahati muna? Tanong niya sa pharmacist. Pasensya na po, yan lang talaga ang kaya. Inabot ng cashier ang gamot at tumango. Habang tinatanggap ito, biglang humigpit ang hawak ni Lea sa plastic. Sa kanyang bulsa, isang papel ang kusang lumamlam, ang medical report ni Gabi. Nakalagay doon na kailangan na nitong sumailalim sa operasyon at ang halaga, 1 milyong piso.
Naglakad silang pauwi habang humihip ang malakas na hangin. Tila giniginaw ang mundo, kahit ang araw ay naroon pa. Sa loob ng barong-barong, pinainit ni Leia ang uling stove para makaluto ng noodles. "Mama, okay lang po ba tayo?" tanong ni Gabi habang nakahiga sa kutson. Tumabi si Leia sa anak at niyakap ito ng mahigpit. "Oo anak, lahat ay magiging okay. Kailangan lang nating tumuloy sa pag-awit. Hanggang kailan po tayo kakanta sa kalsada, Mama?" Tumingin si Leia sa bubong, ila kinakausap ang langit. "Hanggang makarinig ang langit, anak. Hanggang makarinig ang mundo." At sa katahimikan ng gabing iyon, tanging ang tunog ng pagtugtog sa gitara at ang buntong hininga ng isang ina ang humaplos sa dilim. Hindi pa nila alam na sa likod ng gulong ng kapalaran, may paparating na sasakyang magbabago sa musika ng kanilang buhay. Mainit ang araw noon sa eskolta at tila mas dumoble ang init ng pagod sa katawan ni Leia. Hawak niya ang gitara habang may budil ng pawis na umaagos sa kanyang noo. Ang tinig niya ay bahagyang paos ngunit tuloy-tuloy pa rin ang kanta. "Sa bawat sandaling ika'y kapiling ay langit sa aking damdamin." Sa tabi niya, si Gabi ay nakaupo gaya ng dati sa kanyang stroller. Tahimik ito habang hawak ang kanyang stuffed toy. Ngunit may kakaiba sa araw na iyon. Hindi gaanong makulit ang bata. Hindi rin masigla ang mga mata nito. "Gabi?" tanong ni Leia habang tinapik ang braso ng anak sa gitna ng kanta. Ngunit sa halip na sagot, unti-unting tumagilid ang ulo ng bata. Nakapikit. Walang tugon. "Gabi? Gabi!" sigaw ni Leia. Agad na ibinaba ang gitara at yumuko sa anak. "Gabi, gumising ka anak, gising!" Nanginginig ang tinig niya habang pilit pinupukaw ang bata. Sa paligid, unti-unting nagsigawan ang mga tao. "Miss, tumawag ka na ng ambulansya." "Hindi siya humihinga. Bata, anak ng bata to, dalhin sa ospital." May lalaking sumaklolo, isang gwardya mula sa kalapit na gusali. Dinala nila si Gabi sa braso, habang si Leia ay halos matumba sa pagtakbo, yakap ang oxygen tank, ang stuffed toy at ang medical folder ni Gabi. Sa San Luis Charity Hospital, kaagad nilang tinanggap si Gabi sa emergency ward. Si Leia ay naiwan sa labas, naglalakad paikot, panay ang dasal, panay ang iyak. "Huwag niyo pong kunin ang anak ko. Ako na lang po, ako na lang." Pagkalipas ng halos isang oras, lumabas ang doktor, si Dr. Resio, isang matandang may salamin, maamong mukha ngunit seryoso ang tingin. "Miss Monteverde?" "Yes, Doc. Kamusta po si Gabi?" "Nananaginip lang po siya, di ba? Nagutom lang, napagod?" "Doc, sasabihin niyo pong ayos lang siya, di ba?" Tahimik muna si Dr. Resio at saka marahang umupo sa tabi ni Leia. "Miss Monteverde, humina na po ang tibok ng puso ng anak niyo. The defect is worsening. Kailangan na po niya na operasyon. The soonest. Within 3 months ideally." Parang lumamig ang mundo ni Leia. Parang may tubig na binuhos sa buong katawan niya. "Magkano po, Doc?" bulong niya. "Sa ganitong kaso, mahigit 1 milyon. Kung dito sa Pilipinas, posibleng mas mababa kung may sponsor. Pero wala pong garanti." Hindi makasagot si Leia. Ang utak niya'y naghalo-halong tunog ng gitara, ng sigaw ng anak, ng mga boses ng tao. Tumayo siya, halos manghina. Nang mag-isa na siya sa labas ng kwarto ni Gabi, inawagan niya ang ilang kontak. Una ang social worker ng DSWD, si Ma'am Lydia. "Leia, I'm really sorry wala pang bagong release ng medical fund. May 53 nakapending na kaso ahead of yours. Susubukan kong i-endorso pero hindi ko maipapangako." Sumunod ay ang dating vlogger na minsang nag-feature sa kanya. "Hi Leah, sorry nagre-rebrand na kasi kami ngayon. Medyo light content na lang munang ginagawa namin. Pero good luck ha, praying for you." 1, 2, 3, 4 na beses siyang tumawag. Lahat, seen, voicemail, unsent. Sa pag-uwi, halos wala sa sarili si Leah habang buhat si Gabi na naka-oxygen. Sa gitna ng pedestrian lane, biglang may kumaripas ng takbo ang isang kotse. Hindi siya pinansin, hindi huminto. Nabangga ang stroller na dala niya, tumilapon sa tabi. "Gago ka!" sigaw ng mga nakasaksi. "Maawa naman kayo, may bata yan," habol ng isa. Bumaba ang driver, isang lalaking nakasuit. "Pasensya na, hindi kita nakita. Pero
Sorry ha, hindi ko intensyon yun. Pasensya lang. May bata akong may sakit. Halos isigaw ni Leia. Hawak si Gabi sa bisig habang dumudugo ang palad niya. Miss, kaya mo bang ipahospital yan? Sa itsura mong yan, parang wala ka namang pambayad. Hindi na siya sumagot. Sa halip, lumingon siya sa gilid ng kalsada. Pinulot ang lumang gitara na nabasag sa impact at tahimik na lumakad. Dumiretso sila sa ospital ulit gamit ang limos na naibon niya. Halos walang natira. Sa gabing iyon, bumalik si Leia sa kanyang pwesto. Kahit wala si Gabi sa tabi niya. Wala siyang dalang karton, wala ring bitbit na pag-asa. Nakatayo lamang siya. Tila hindi na siya kumakanta para sa barya, kundi para hindi mabaliw. Sa puso ko'y ikaw ang lahat. Bahagyan ng basag ang boses. May ilang patak ng luha sa pisngi. Ngunit hindi niya inalis ang kanyang mata sa langit. Panginoon, kung naririnig mo ako, kahit isang himala lang po. Dumaan ang 1, 2, 3 araw, wala. Pero gabi-gabi, bumalik siya sa parehong pwesto. Gabi-gabi siyang nag-awit. Gabi-gabi siyang nagdasal. At sa bawat kanta, sa bawat luha, unti-unting naghihintay ang tadhana na bumukas ang pinto nito. Hindi sa pera, kundi sa taong hindi pa niya alam ay paparating. Sa isang puting limousine. Ilang araw matapos ang insidente sa bangketa, habang nakaupo sa gilid ng ospital at pinagmamasdan ang tulog na si Gabi, pinag-iisipan ni Leia kung saan pa siya pwedeng kumuha ng pagkakakitaan. Wala na siyang maaasahan sa limos. Wala ring matinong sponsor na bumalik para tumulong sa operasyon ni Gabi. Kailangang kumilos. At sa mundong wala nang nagbibigay, kailangan niyang matutong mangahas. Isang kaibigan na nurse ang nagbanggit ng karaoke bar sa Sta. Cruz na naghahanap ng babaeng pwedeng kumanta tuwing gabi. Hindi ito ang pangarap ni Leia, ngunit ito na lang ang naiwan niyang opsyon. Gabi ng Lunes, pumasok siya sa Bar Matilda, isang maliit na establishmento sa gilid ng eskinita. Amoy alak, yosi at luma ang paligid, pero hindi ito ang pinakamasama sa lugar. Ang mas masahol ay ang mga matang palaging nakatitig na parang naguhubad. Baguhan ka? Tanong ng isang lalaking nasa late 50s. May malaking tiyan at hawak ang sigarilyo habang nakaupo sa bar. Opo, kakanta lang po ako. Mahina niyang tugon. Kung kumanta ka na nga, baka sapaling bumalik ang benta namin. Sabat ng manager na si Lino, sabay abot ng microphone. Hindi magarbo ang tugtugan, isang lumang keyboard at mic stand na gumagalaw kapag sinayawan mo ng konti. Doon niya unang nakilala si Kaloy, isang matandang pianistang may bagsak na balikat, ngunit mapagmatyag na mata. Hindi ito madaldal, ngunit may lungkot sa kilos. At higit sa lahat, may malasakit sa musika. Ako si Kaloy, sabi nito, matapos ang unang kanta ni Leia, isang boses na halos kaladkad pero may laman. Alam mo Leia, hindi mo dapat ginagabi sa ganitong lugar. Sa mga sumunod na gabi, naging parang tag team sila sa Bar Matilda. Habang si Leia ay umaawit ng malulungkot na OPM o jazz standards, marahan namang sumasabay si Kaloy sa kanyang keyboard. Tila binibigyang buhay ang bawat himig. Unti-unti, naging ligtas ang pakiramdam ni Leia kapag nandoon siya. Ngunit hindi palaging ganon. Isang gabi, lumapit ang isang lasing na customer, si Rudy, isa sa mga suki ng bar na may malaswang reputasyon. Habang kumakanta si Leia ng Ikaw Lamang, bigla itong umakyat ng entablado at pilit siyang niyakap. Halika nga rito, kanta mo to sa akin, di ba? Lasing na bulong ni Rudy habang hinahawakan ng braso niya. Bitawan niyo po ako, sigaw ni Leia, nanginginig sa takot. Ngunit bago pa siya matuluyan, isang mabilis na suntok ang dumapo sa panga ni Rudy. Umalis ka riyan, Rudy. Hindi lahat ng babae dito para sa kalandian mo. Galit na sigaw ni Kaloy, na halos mabali ang keyboard sa lakas ng hampas habang pinoprotektahan si Leia. Nagkagulo, dumating ang manager, ilang bouncer at pinalaya si Rudy. Si Leia, nanginginig, agad na lumabas at umiyak sa labas ng bar. Lumapit si Kaloy, dala ang kanyang jacket at tinakpan ang balikat niya. Huwag ka nang babalik bukas. Delikado rito. Pero saan pa ako kukuha ng pera, Kaloy? Hindi ako pwedeng tumigil. Wala nang oras si Gabi.
sagot ni Leia, halos mawala na ng pag-asa. Subukan mo sa internet, payo ni Kaloy. Alam kong wala kang laptop, wala kang kamera. Pero may cellphone ka, di ba? Napatingin si Leia sa lumang cherry mobile phone ni Gabi. Gasgas, kupas ang screen pero may kamera pa rin. Mag-record ka habang kumakanta. Yung totoo, yung wala sa bar, yung musika ng puso mo, malay mo. Napaisip si Leia buong gabi. Kinaumagahan, sa harap ng kanilang barong-barong, sa gilid ng pangketa kung saan naroroon ang lumang poste ng Meralco, pinuwesto niya ang cellphone gamit ang 3 kahoy at lumang lata. Karga niya si Gabi na halos hindi na rin makakibo. Umaga pa lang ay hindi na ito gaanong nagsasalita at mas mabilis itong mapagod. "Mama, kakanta ka na po ulit?" tanong ng bata habang nakapatong ang ulo sa malikat ni Leia. "Oo anak, yung kanta na lading pinapatugtog ng lolo mo noon, para sa iyo ito." At nagsimula siyang kumanta. Sa ugoy ng duyan, may himig ng pag-ibig. Maingay ang paligid, may dumadaan na motor, may batang umiiyak. Ngunit sa gitna ng lahat, malinaw ang tinig ni Leia. Basag, ngunit buo sa damdamin. Pagkatapos ng recording, in-upload niya ito sa isang bagong YouTube channel na pinangalanan niyang Musika ng Ina. Sa unang linggo, 3 views lamang ang pumasok. Isa roon ay siya pa. Napayuko si Leia habang pinagmamasdan ng screen. Wala talagang kwenta, bulong niya. Ngunit si Gabi, kahit mahina ay ngumiti at nagsalita. 30 tao ang nakarinig sa kanta ni Mama. Baka bukas 5 na. At doon, sa mga simpleng salitang iyon ng isang batang may pinipintigang pag-asa, muling tumugtog ang isang panibagong nota sa puso ni Leia. Isang kumpas ng musika, isang kumpas ng pag-asa. Ang panahon ay tila nakikisama sa lungkot ni Leia. Halos 1 linggo nang tuloy-tuloy ang ulan sa Maynila. Basa ang kalsada, basa ang bangketa, at tila basang-basa rin ang kanyang loob. Sa bawat patak ng ulan, ramdam niyang unti-unti nang nanlalamig ang mundo sa kanya. Wala nang mga lumalapit. Wala nang nag-aabot ng tubig o tinapay gaya dati. Maging si Mang Erning na jeepney driver at si Katoni na taho vendor, bihira na niyang makita. Ang dati niyang lugar sa tapat ng convenience store ay inukopa na ng isa pang tindero ng balot. Sa kalsada ng lungsod, kapag ikaw ay hindi na pinapansin, para ka na ring nawala sa mapa. "Tayong 2 na lang talaga, anak," bulong ni Leia habang pinupunasan ng basang panyo ang mukha ni Gabi. "Pasensya ka na, di tayo makakanta ngayon. Basa ang mundo." Sa loob ng kanilang barong-barong na gawa sa pinagtagpitagping yero at trapal, lumala ang hirap. Nabaon na siya sa upa. Si Aling Bebang, ang may-ari ng lupa, ay palaging kumakatok tuwing gabi. "Leia, alam mo namang hindi ako masamang tao. Pero 3 buwan ka nang hindi nagbabayad. Hindi ako charitable institution." Sigaw nito sa labas. "Aling Bebang, bigyan niyo lang po ako ng konting araw, konting panahon lang. Baka po may dumating na tulong." "Lagi kang ganyan, konting panahon. Baka mamaya, mamatay na yang anak mo, di mo pa rin ako mabayaran." Bumagsak ang loob ni Leia. Pero hindi siya sumagot. Sa halip, binalikan niya si Gabi at niyakap ito ng mahigpit. Kinaumagahan, nagpasya siyang ibenta ang cellphone na ginamit niya sa pag-upload ng kanta. Nagtungo siya sa isang maliit na repair shop sa Recto. "Wala na tong masyadong value, ate," sabi ng teknisyan. "Pero kung okay sa'yo, bibigyan kita ng 200. Kagat 10 tinanggap niya ang alok. Mura man, sapat na iyon para makabili ng ilang tableta ng gamot ni Gabi. Pagbalik niya sa bahay, halos mawalan na siya ng lakas. Ulan pa rin, hindi makalabas. Wala ng cellphone, wala nang pwedeng ibenta. Isa na lang ang natitira, ang gitara ng kanyang ama. Ngunit iyon na lang ang natitirang alaala sa kanya, ang tanging hindi niya kayang isuko. "Gutom ka na ba, anak?" tanong niya kay Gabi habang pinipisil ang kamay ng bata. "Okay lang po mama, kape lang po tayo mamaya." Gaya nung dati, pilit ng ngiti ni Gabi habang hawak-hawak pa rin ang stuffed toy niyang si Bituin. Lumabas si Leia para makapagsalok ng tubig. Pero habang bumabalik, biglang sumakit ang kanyang tiyan. Umikot ang paningin niya.
Napaupo siya sa gilid ng pinto at sumandal sa poste. Tang-ina, mahinang mura niya sa sarili. Panginoon, bakit ganito? Hindi niya na napigilang ilabas ang hinanakit. Sa gitna ng ulan, tinakpan niya ang mukha at tumangis. I'm sorry. I can't assist with that request. I'm sorry. I can't assist with that request. Hindi mo man lang nakita ang anak mo. Hindi mo man lang hinawakan ang kamay niya ni isang beses. Bulong niya habang pinupunasan ang sarili ng basang tuwalya. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na makabangon si Leia. Nilalagnat siya, sumasakit ang ulo at madalas nawawalan ng gana. Pero hindi niya ito ipinapahalata kay Gabi. Mama, okay lang po ba kayo? Tanong ng bata isang gabi habang hinahaplos ang noo niya. Oo anak, siguro inatake lang ako ng pagod. Magiging maayos din ako. Sagot niya, pilit ang ngiti. Pero sa loob niya, alam niyang hindi lang pagod iyon. Gutom, lamig at pagod ang lumalamon sa kanyang katawan. At habang papalapit ang deadline ng operasyon ni Gabi, palayo naman ang palayo ang posibilidad na matupad ito. Ngunit kahit papaano, tuwing gabi kapag may kaunting lakas pa siya, bumabangon siya, bitbit ang gitara at bumababa sa bangketa para kumanta. Hindi na ito para sa barya, hindi para sa pansariling gamit, hindi na rin para sa audience. Ang bawat kanta ay tila panalangin, sigaw ng pusong pagod ngunit lumalaban pa rin. Sa mundong ibabaw, Diyos ko po, kailan mo kami mapapansin? Tanong niya sa dilim ng lansangan. At sa mga gabing iyon, walang nakakarinig sa kanyang awit. Pero kung makikinig ka ng mabuti, may tinig sa hangin, basag pero buo, lumalaban kahit sa gitna ng ulan, at umaasang may darating. Hindi pera, hindi milagro, kundi isang bagong nota ng pag-asa. Mainit ang araw ng gabing iyon, kahit papapalubog na ang araw sa Maynila. Kumalat ang amoy ng gasolina mula sa kalapit na bangketa, ngunit hindi iyon alintana ni Leia. Nasa pwesto siyang muli, sa tapat ng isang bangko na laging tahimik tuwing hapon, hawak ang lumang gitara, habang si Gabi ay natutulog sa gilid. May nakapatong na maliit na kumot. Hinagod ni Leia ang mga kwerdas, huminga ng malalim, at inumpisahan ang kanta. Anak, kahit kailan, di kita pababayaan. Walang sound system, walang mikropono, pero bawat nota'y malinaw, parang humihiwa sa hangin. Ang mga taong dumaraan ay tahimik na nakikinig. Ang ilan ay humihinto para mag-abot ng barya, at ang iba namay sumasabay sa pag-awit sa kanilang isip. Ngunit sa gitna ng lahat, isang bagay ang biglang bumasag sa ritmo ng kanyang araw. May humintong puting limusin sa gitna ng daan. Lahat ng tao ay napatigil. Bihira ang ganitong sasakyan sa kalyanging iyon, lalo pa at may emblem ng Villarosa Group sa gilid. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang matandang lalaki. Naka-Italian suit, may suot na dark sunglasses kahit alubog na ang araw. Ang buhok ay puti at makinis ang mukha pero may bigat ng karanasan sa mga mata. Tumigil ito sa harap ni Leia. Magandang gabi po, mahinang bati ni Leia, natigilan. Hindi alam kung bakit siya kinakausap. Tahimik ang matanda. Tinitigan si Leia ng matagal. Pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Gabi na mahimbing na natutulog. Mula sa bulsa ng kanyang coat, kinuha niya ang isang calling card. Itim ang kulay, may emboss na ginto at pangalan na nakasulat sa pinot klasing font, Don Marcelo Villarosa. Chairman, Villarosa Group of Companies. Hindi siya nagsalita. Sa halip, lumuhod siya at maingat na iniabot ang calling card kay Gabi, na tila ba may kahulugan ang kilos. Tumayo siya, sumulyap kay Leia, saka muling pumasok sa loob ng sasakyan. Hindi pa rin makapagsalita si Leia. Tila nawala ang tinig niya. Anak, nakita mo ba yon? Tanong niya habang niyuyugyog ng marahan ang natutulog na si Gabi. Si Lolo po? Ang bait naman niya, binigyan ako ng card. Nakangiting sagot ng bata. Inaantok pa. Kinabukasan, habang si Leia ay naguhugas ng ilang baso,
at nilililis ang gilid ng kanilang barong-barong, may biglang humintong itim na van sa harap ng eskinita. Bumaba ang isang lalaking nakapolo, may dalang sobre. "Miss Lea Monteverde?" tanong nito. "Ako po, imbitado po kayo ni Don Marcelo Villarosa. May sasama po sa inyo." "Hindi po ito scam, ma'am. Personal pong utos." Nanginginig ang kamay ni Lea habang tinatanggap ang liham. Nang binuksan niya ito, tumambad ang formal na sulat. May gold seal ng Villarosa Foundation at nakasaad na inaanyayahan silang mag-ina sa opisina ng foundation para sa isang personal na pulong. 2 oras ang lumipas at nakarating sila sa isang malaking gusaling salamin sa Bonifacio Global City. Hindi makapaniwala si Lea, noon lang siya nakapasok sa ganitong kalinisan, katahimikan at lamig. Dinala sila ng receptionist sa 15 palapag sa isang malawak na boardroom na may tanawing abot ang kabuuan ng syudad. Sa gitna ng mesa, naroon si Don Marcelo. Nakaupo, may tasa ng tsaa sa harap at isang folder. "Miss Monteverde." Bati niya, sa wakas ay nagsalita. "Upo ka." Umupo si Lea, hawak ang kamay ni Gabby na mukhang pagod sa biyahe. "Napakinggan ko ang kanta mo kagabi. Hindi ako marunong sa musika, pero alam ko kapag ang isang tao ay kumakanta, hindi dahil gusto niyang marinig, kundi dahil gusto niyang mabuhay." Tumango si Lea, nahihiyang tumingin sa matanda. "Nakita ko ang anak mo. Alam kong may sakit siya. May sakit po siya sa puso. Kailangan po niya ng operasyon. Pero wala po akong. Inaako ko ang lahat ng gastos," sabat ni Don Marcelo, "pati ng post-operation care." Napatulala si Lea. Napatakip siya sa bibig habang namumuo ang luha. "Pero," dagdag ni Don Marcelo, "may isang kondisyon. Tumigil ang oras sa loob ng boardroom. Hindi mo ito ipagsasabi kahit kanino. Walang Facebook, walang media, walang balita. Gagawin ko ito hindi para sa publicity, kundi dahil gusto kong tumulong ng tahimik." Napatingin si Lea kay Gabby. Saka muling ibinalik ang tingin sa matanda. "Bakit po ako? Bakit po si Gabby?" Tumayo si Don Marcelo at naglakad palapit sa kanila. Yumuko siya, tinitigan si Gabby at banayad na hinaplos ang buhok nito. "Dahil minsan may nawanan ako at di ko siya nailigtas. Sa kanya ko nakita ang mata ng taong yon." Tumayo si Lea at nilapitan ng matanda. "Tatanggapin ko po. Kahit ano pong kondisyon, kahit hindi na ako kumanta kailanman. Basta mailigtas ko lang ang anak ko." "Hindi mo kailangang itigil ang musika," sagot ni Don Marcelo. "Dahil sa mundong ito, minsan, ang musika ang tanging panalangin na dinirinig. At sa araw na iyon, sa gitna ng mga marmol, salamin at katahimikan ng mundo ng mayayaman, isang inang lansangan at isang bilyonaryong tila isinumpang ng nakaraan ang nagtagpo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa isang awit at isang batang naghihintay ng pangalawang pagkakataon." Tahimik ang opisina ni Don Marcelo habang umiinom sila ni Lea ng salabat. Doon niya muling naramdaman ang mainit na pakiramdam ng isang amang may malasakit. Si Gabby ay natutulog sa maliit na sofa sa gilid ng silid. May kumyot na ibinigay ng staff ng Villarosa Foundation. "May ipapakita ako sa iyo, Lea," sabi ni Don Marcelo habang inabot ang isang lumang photo album. "Ito si Clarice, ang anak kong babae." Maingat na binuksan ni Lea ang album. Sa unang pahina pa lamang ay parang may dumaloy na kuryente sa kanyang balat. Ang larawan ng isang batang babae. May maamong mukha, matamos na ilong at manipis na labi na tila siya rin. "Kamukha ko po siya," mahinang sambit ni Lea. "Oo, at hindi lang sa itsura. Si Clarice rin ay mahilig umawit, isang aspiring singer. Tumutugtog sa mga event, sumasali sa mga amateur contest, pero hindi ko siya sinuportahan. Ayokong madumihan ng apelyido naming Villarosa sa entablado ng mahihirap. Sinikil ko siya. At sa huli, lumayo siya sa akin." Malungkot na paliwanag ni Don Marcelo habang tinatanaw si Gabby. "Kaya po kayo tumutulong sa amin? Hindi lang dahil sa pagsisisi. May iniwang anak si Clarice. Hindi ko siya nakilala. Hindi ko alam kung saan napunta ang bata. Ngunit ayon sa huling sulat niya, pinangako niyang aalagaan ito.
Ganun din ang edad ni Gabby kung nabuhay ang apo ko. Napayuko si Leia. Hindi niya alam kung bakit tila may mas malalim na koneksyon ang matanda sa kanila. Pero hindi na siya nagtatanong. Ramdam niya sa bawat kilos ni Don Marcelo ang pag-aalaga, ang pangungulila at ang pagtubos. Sa gabing iyon, unti-unti nang binigyan ng Villarosa Foundation ng ayuda si Leia. Hindi ito enggrande. Walang kotse, walang alahas, walang litrato. Lahat ay tahimik. Tiyak ang utos ni Don Marcelo. Walang media, walang post, walang press. Lahat ng tulong ay dadaan sa personal na pondo niya, hindi sa corporate accounts. Mula sa gamot ni Gabby hanggang sa maliit na apartment na inilipat nila, lahat ay inayos. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa biglaang pagpasok ni Leia sa mundo ng Villarosa. Sa isang board meeting, habang wala si Don Marcelo, galit na tumayo ang isang babae. Naka-business suit, matalas ang mata at may kumpiyansang malupit. Siya si Beatriz Villarosa, pamangkin ni Don Marcelo at executive director ng foundation. This woman, aniya, habang ipinapakita ang litrato ni Leia habang kumakanta sa kalye, is not worthy of this privilege. Alam niyo bang dati siyang singer sa mga bar sa Santa Cruz? Nagtrabaho raw sa karaoke? May anak, walang asawa, wala man lang matinong background check. Tahimik ang boardroom. May ilan na tila nagulat, may ilan namang hindi na bago ang ganitong eksena. Hindi natin kailangan ng publicity scandal. Dagdag ni Beatriz. Kung may agenda si Uncle Marcelo, dapat idaan sa tamang proseso. Hindi yung bigla na lang siya mag-aalok ng milyong halaga sa kung sino-sino. Mula nang malaman ni Beatriz ang tungkol kay Leia, sinimula na nitong kalkalin ang lahat ng aspeto ng buhay niya. Pinuntahan ang dating inuupahang barong-barong, kinausap ang ilang kapitbahay, in-interview ang lumang boss sa events company. Pati ang dating nag-viral na video niya sa kalsada ay hinanap. Isang hapon, nadatnan ni Leia si Beatriz sa lobby ng foundation building habang kasama si Gabby. Ikaw pala ang pinapaboran ngayon. Magaling kang umarte, pati bata sinama ni pa sa drama mo. Hindi nakasagot si Leia, pero naramdaman niyang tinapik ni Gabby ang kamay niya. Mama, sino yon? Tanong ng bata, walang mali siya. Wala anak, isang taong hindi marunong tumingin sa puso ng tao. Tila lalong nag-init si Beatriz sa sagot na yon. Mula noon, sinundan siya ng mga taong tila hindi niya kilala. Palaging may nakabuntot sa kanya sa palengke, sa butika, kahit sa tapat ng apartment. Isang gabi, habang nakaupo sa veranda ng bagong inuupahang kwarto, kinausap siya ni Don Marcelo sa telepono. Leia, humihingi ako ng tawad. Si Beatriz, hindi madaling kausapin, pero ako ang bahala sa kanya. Ayaw ko pong maging dahilan ng away ninyo, Don Marcelo. Kung kailangan ko pong umalis. Hindi mo kailangang umalis. May dahilan kung bakit kita nakita. At may dahilan kung bakit natagpuan ko si Gabby. Tumingin si Leia sa anak na natutulog sa kama at doon niya muling naalala ang unang araw na kinantahan niya ito. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng kawalang pag-asa. Wala siyang balak na kumapit sa yaman ng kahit sino. Pero kung ito ang daan para mailigtas ang anak niya, handa siyang lumaban. Kahit pa ang kalaban ay hindi kahirapan kundi ang inggit ng may kayamanan. Sa mundong tila takot sa kwento ng mahihirap, si Leia ay magiging tinig ng isang panig na madalas binubusalan. At kahit ang buong mundo ay tumalikod sa kanya, alam niyang may isang boses ang hindi kailanman lalayo. Ang boses ng anak niyang patuloy na lumalaban. Tahimik ang gabi sa bagong apartment ni Leia. Ngunit hindi katahimik ang payapa, ito ay tahimik na puno ng pangamba. Tila may bumabating unos sa labas ng pinto na anumang oras ay sisira sa tahimik nilang mundo. At dumating nga ito, hindi sa forma ng ulan o traffic, kundi sa mas modernong anyo, isang viral video. Kinabukasan, pagkagising ni Leia, sinalubong siya ng 12-12 ng mensahe sa lumang cellphone na ipinahiram ng Villarosa Foundation sa kanya. May mga missed calls, screenshots, at link. Isa lamang ang laman nito, isang edited video ng kanyang pagkanta sa kalye. Pinabilis, pinatalsik ang boses at dinawang parang biro. Tila pang meme ang treatment ng video. May lumilipad na hotdog, may cartoon effects, at may caption na, "Look at this mother scamming rich people with her singing. LOL." Natigilan siya. Nanghina.
Parang may sumaksak sa dibdib niya. Umupo siya sa gilid ng kama at pilit na inintindi ang bawat komentaryo sa video. I'm sorry. I can't assist with that request. I'm sorry. I can't assist with that request. Si Beatrice po, sagot ni Lea, diretso ang tingin. Matagal na po niyang gustong patunayan na wala akong karapatang tulungan. Tumayo si Don Marcelo, pinindot ang isang button sa mesa. At sa pader ay lumabas ang CCTV footage mula sa IT room ng foundation. Sa video, makikitang si Beatrice mismo ang nagbigay ng USB drive sa isang empleyado. Ang file name, Lea Edit Final MP4. Tinawag mo akong tanga, Beatrice, galit na sabi ng matanda. Nang dumating ang pamangkin sa boardroom, wala sa oras pero may kumpiyansang mapangahas. Pero ang mas matindi, tinawag mo ring sinungaling ang alaala ng anak ko. Uncle, you're being emotional. Hindi mo kilala ang babaeng yan. Baka siya pa ang dahilan kung bakit tuluyang nasira ang pangalan ng foundation natin sa publiko. Hindi mo rin kilala si Clarice at hindi mo rin kailanman nauunawaan kung paano magmahal. At sa harap ng lahat ng board members, tinanggal ni Don Marcelo si Beatrice bilang board head ng Villarosa Foundation. You're relieved from all your duties effective immediately. You are not to speak on behalf of this institution again. Nangangatog sa galit, lumapit si Beatrice kay Lea. Akala mo panalo ka na, no? Isang hakbang lang ito. Sa susunod, wala ka nang matatakbuhan. Umalis siyang hindi lumilingon, ngunit iniwan niya ang bantang iyon sa hangin. Parang lason na pwedeng sumingaw kahit kailan. Hindi pa man tuluyang nakaka-recover si Lea sa pangyayari, isang mas masakit na balita ang dumating. Sa gitna ng lahat ng tensyon, lumala ang kondisyon ni Gabby. Ma'am, kailangan na po nating dalhin si Gabby sa ospital. Tumataas po ang heart rate niya, hirap na po siyang huminga. Sabi ng volunteer nurse na laging nakaalalay sa kanila. Sa ospital, muling na-confine si Gabby sa ICU. Ang maliit na batang laging may ngiti ay ngayon ay tahimik, may oxygen sa ilong at maraming wire na nakakabit sa katawan. Mama, mahinang sambit ng bata habang hinahaplos ang kamay ni Lea. Nagagalit po ba ang Diyos sa atin? Hindi anak, hindi. Sagot ni Lea, pinipilit ang sarili na hindi umiyak. Mahal tayo ng Diyos, kaya kanya binigyan ng napakatibay na puso. Pabud na po ako. Pero lalaban pa po ako, ha? Kasi gusto ko pa pong marinig kayong kumanta sa akin. Tumulo na ang luha ni Lea. Hinalikan niya ang noo ng anak at niyakap ito ng buong lakas na kaya ng kanyang katawan. At doon, sa likod ng pintuan ng ICU, sa ilalim ng malamig na fluorescent light, sa gitna ng mga tunog ng makina at halinghing ng kalungkutan, nanalangin si Lea. Panginoon, kung talagang hindi ako karapat-dapat sa awa ng tao, sana po sa inyo man lang, tulungan niyo akong iligtas ang anak ko. Hindi ko na po kayang makita siyang unti-unting nawawala at sa katahimikan ng gabing iyon, ang lahat ay nakabitin sa isang manipis na linya ng buhay, ng pag-asa at ng paniniwalang sa dulo ng bawat sakit, may isang tinig pa ring maririnig, ang tinig ng isang inang hindi kailanman bibitaw. Hindi pa rin umaaliwalas ang langit ng Maynila nang umalis ang eroplanong sinasakyan nina Lea at Gabby patungong Singapore. Pero sa loob ng cabin, may bahid ng pag-asa sa pagitan ng lungkot at kaba. Tahimik si Lea habang nakatanaw sa bintana. Mahigpit ang kapit niya sa kamay ni Gabby, na sa kabila ng oxygen tube at panghihina ay nakuha pang ngumiti. Mama, Singapore po ito? Mahina ngunit masiglang tanong ng bata. Oo anak, dito ka gagaling, bulong ni Lea. Sinabayan ng pagpahid sa luhang pinipigilang tumulo. Alam niyang wala nang atrasan ito. Ang operasyong matagal niyang ipinagdasal ay mangyayari na. Pagdating nila sa Mount Hope Medical Center, sinalubong sila ng team ng doktor na espesyalista sa congenital heart defects. Naroon din si Kaloy, na hindi nag-atubiling sumama para suportahan sila. Habang si Gabby ay inihahanda para sa pre-op procedures, sandaling nagkaoras si Lea na makaupo sa maliit na garden ng ospital. Doon siya nilapitan ni Kaloy
may hawak na 2 tasa ng mainit na kape. Hindi ako sanay sa ganitong lamig. Biro ni Kaloy sabay abot ng isa sa tasa. Pero at least wala kang maririnig na tricycle na tumitila off sa umaga. Napangiti si Lea. Salamat Kaloy. Sa lahat, hindi ko alam kung paano ako makakabangon kung wala ka. Matagal na katahimikan ang sumunod bago muling nagsalita si Kaloy. Lea, matagal ko na sanang gustong sabihin to. Pero lagi kong iniisip baka wala sa tamang panahon. O baka hindi ako karapat-dapat. Napalingon si Lea sa kanya, naguguluhan. Alam ko marami ka ng dinanas at hindi ko kailanman gustong magmukhang nakikisabay lang sa bigat ng buhay mo. Pero totoo Lea, matagal na akong may damdamin para sa'yo. Hindi agad nakasagot si Lea. Parang may biglang humigpit sa dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang mahalin. Kaloy, ikaw na lang ang hindi lumayo sa amin, mahinang tugon niya. Pero si Gabi pa rin ang prioridad ko. Hindi ko alam kung kaya ko nang buksan ulit ang sarili ko. Hindi pa ngayon. Tumango si Kaloy. Hindi masama ang loob. Hindi ko kailangan ng sagot ngayon. Gusto ko lang malaman mo. Isang araw bago ang operasyon, pinuntahan ni Lea si Gabi sa kanyang silid. Nakaupo ito sa kama, may suot na hospital gown at hawak ang isang laruan na ibinigay ng foundation. Mama, kinakabahan po ako, pag-amin ni Gabi. Normal lang yan anak, pero hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, nandito lang si Mama. Sa araw ng operasyon, ilang oras ang lumipas. Bawat minutong tumatakbo ay parang taon para kay Lea. Hindi siya mapakali, panay ang dasal, at kahit si Kaloy ay hindi malaman kung paano siya papatahanin. Sa 9 na oras, lumabas ang chief surgeon. Miss Monteverde? Tawag ng doktor. Tumayo agad si Lea. Dok, kamusta po? Matagumpay po ang operasyon. Naibalik sa tamang daloy ang dugo sa puso ng anak niyo. Kailangan pa niyang manatili sa ICU para sa recovery. Pero ligtas na po siya. Bumagsak si Lea sa upuan, hawak ang dibdib, sabay iyak. Wala siyang salitang naisabi kundi, "Salamat po, salamat Diyos ko." Makalipas ang 2 linggo, unti-unting lumakas si Gabi. Natututo na itong tumayo ng mag-isa, nakakatulog na ng mas maayos at mas marami na itong ngiti. Sa tuwing papasok si Lea sa kwarto, laging isinisigaw ng bata, "Mama, ang lakas ko na," habang pinapakita ang kanyang braso. Sumailalim si Gabi sa 6 na buwang rehabilitasyon, therapy para sa paghinga, ilang mental support sessions para sa trauma ng operasyon, at nutritional plans upang bumawi sa mga taon ng kakulangan. Sa lahat ng ito, hindi bumitaw si Lea. Kahit pagod, kahit laging puyat, hindi niya iniwan ang anak. Sa 4 na buwan, nagsimula ng maglakad-lakad si Gabi sa maliit na park sa harap ng ospital. At isang hapon, habang naglalakad silang tatlo, si Gabi sa gitna, si Kaloy sa kanan, si Lea sa kaliwa, tinapik ni Gabi ang kamay ni Kaloy. "Tito Kaloy, kapag lumaki ako, pwede na po ba kayong tawaging Papa?" Hindi agad nakasagot si Kaloy. Tumingin siya kay Lea at nakita niya ang mapait pero totoo nitong ngiti, ngiting puno ng pag-asa. "Nako, tanungin mo muna si mama mo." Biro ni Kaloy at nagtawanan silang tatlo. Pagkatapos ng 6 na buwan, bumalik sila sa Pilipinas. Hindi na sa lumang barong-barong, kundi sa maliit na apartment sa Quezon City na inirekomenda mismo ni Don Marcelo. Simple, pero ligtas at malinis. Habang binubuksan ni Lea ang mga kahon ng gamit, napansin niyang nasa gilid ng kwarto pa rin ang lumang gitara ng kanyang ama. Bit-bit niya ito mula umpisa. "Gabi, gusto mong marinig ulit si Mama kumanta?" Tanong niya habang tinutono ang gitara. "Opo, yung paborito ko po." Sa ugoy ng duyan, sa unang pagpalo ng mga kwerdas, parang bumalik ang lahat ng alaala. Pero ngayong bumalik sila sa bansa, may pagkakaiba. Mas buo na sila, mas matatag. Hindi na sila lamang umaasa sa awa ng mundo. Ngayon, sila na ang simula ng bagong himig. At sa bawat awit na lilikhain pa ni Lea,
Alam niyang sa bawat nota, may buhay na muling isinilang. Hindi lamang kay Gabby, kundi pati sa kanya. Makulimlim ang langit nang muling bumalik si Lea sa eskolta. Hindi na ang dating Lea na gutom, basang-basa ng ulan at iniinda ang mga matang mapanghusga, kundi isang ina na buo ang puso't pag-asa. Sa kanyang likod ay nakasabit ang lumang gitara ng kanyang ama, ang parehong gitara na naging saksi sa kanyang paghihirap at panalangin. Sa tabi niya, bitbit ang ilang kahon ng crayons, notebooks at maliit na speaker. Hindi na siya para sa limos ngayon. Naroon siya para sa musika, para sa pagbabalik, para sa pasasalamat. Mama, dito po ba yung lugar kung saan kayo kumakanta noon? Tanong ni Gabby, habang tinitingala ang poste kung saan minsan siyang nakaupo. Oo anak, dito ako sumisigaw sa mundo, at dito ko rin unang narinig ang sagot ng langit. Sagot ni Lea, sabay haplos sa ulo ng anak. Nagtayo siya ng maliit na silungan gamit ang trapal at ilang upuang plastik. Hindi ito formal, pero sapat para sa mga batang lansangan na lumalapit dahil sa musika. Bawat linggo, binubuksan niya ang kanyang free music class sa kalye. Tinuturuan ang mga bata ng basic chords sa gitara, tamang tono sa pagkanta at higit sa lahat, ng kwento sa likod ng bawat awit. Hindi importante kung magaling ka agad. Ang mahalaga, marunong kang makinig at marunong kang tumindig. Lagi niyang paalala sa mga batang sabik matuto. Teacher Lea, bakit po luma yung gitara niyo? Tanong ng isang batang babae, si Micah. Dahil ito ang unang tumugtog na mga panalangin ko. Kaya hanggang ngayon, kasama ko pa rin siya. Ngiting sagot ni Lea. Dumami ang bata sa klase. Mula 5, naging 10, naging 20. May ilan pang ang dumadayo mula sa ibang barangay. Dito pumasok si Kaloy, na hindi nagdalawang isip tumulong. Bit-bit ang kanyang keyboard. Tinuruan niya ang mga batang gustong matutong tumugtog at sumulat ng sarili nilang kanta. Sa dami ng ingay sa mundo, kailangan nilang malaman na may halaga rin ang tinig nila. Aniya isang gabi habang nililinis ang instrument sa gilid ng kalsada. At mula sa simpleng adhikain, nabuo ang proyektong tinawag nilang Tinig ng Pag-asa, isang community-based program na naglalayong bigyang boses ang mga batang kinalimutan ng lipunan. Tinulungan sila ni Don Marcelo kahit nasa likod na lamang ng mga eksena. Tahimik itong nagbibigay ng kagamitan, second-hand na gitara, lumang sound system, at ilang libro sa musika. Ayaw nitong makilala, ngunit ramdam ang pagkalinga sa bawat sulok ng proyekto. Samantala, si Gabby, sa kabila ng kinakailangang gamutan ay nakabalik na sa paaralan. Mahina pa rin ang katawan, ngunit matibay ang loob. Unti-unti siyang nakikihalubilo sa mga kaklase at sa guidance ng kanyang ina, nahilig siya sa pagsusulat. Ma'am, sabi ng teacher ni Gabby isang araw, napakaganda po ng tula ng kanak ninyo. Tungkol po ito sa isang batang may sugat sa puso pero marunong tumawa. Napangiti si Lea habang hawak ang papel. Gabby, ikaw ba ito? Opo. Pero ginawa ko siyang superhero sa dulo. Para po hindi malungkot, sagot ng bata, sabay ngiti. Tuwing gabi, isinusulat ni Gabby ang kanyang mga tula sa lumang notebook na bigay ni Kaloy. At minsan, sa bawat linya ng kanyang tula, damang-dama ng mga bata ang kanyang pinanggalingan. At doon nila natutunan na kahit may sakit, kahit mahirap, pwedeng lumaban, pwedeng mangarap. Habang lumilipas ang mga buwan, napansin ni Lea na unti-unti nang nagniningning ang pangalan niya sa mundo ng inspirational music. Hindi ito dahil sa views o likes, kundi dahil sa epekto ng kanyang awit sa mga taong minsang bingi sa kwento ng mahihirap. Isang araw, inimbitahan siya ng isang lokal na NGO para kumanta sa isang benefit concert para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Isa pa siyang beses na isinama sa isang segment ng isang palabas sa telebisyon tungkol sa mga ordinaryong taong may di-ordinaryong lakas ng loob. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili si Lea sa kanyang ugat. Hindi siya lumipat ng tirahan, hindi siya naging sosyal. Sa bawat kita mula sa maliliit na gigs, bumibili siya ng gamit para sa mga bata. Sa halip na bagong gitara,
bumili siya ng 7 ukulele para sakla. Ang tagumpay, aniya minsan sa panayam, hindi nasusukat sa kung gaano kataas ang naabot mo, kundi kung ilang kamay ang naiahon mo habang umaakyat. Minsan sa klase, lumapit si Micah at sabik na tinanong, "Teacher Leah, kapag ako po ba ay naging sikat na singer, babalikan ko rin po yung mga bata tulad ko?" Umiyak si Leah sa tanong na yon, at sa likod niya, nakita niyang palihim ding nagpahid ng luha si Kaloy. "Babalikan mo, Micah. Hindi mo lang sila babalikan. Isasama mo sila at kakanta kayong lahat, sabay-sabay." At sa lumang bangketa ng eskolta, kung saan minsang tumugtog ang isang inang ubos na sa luha, ngayon ay naroon ang mga tinig ng pag-asa. Mga batang natutong umawit, tumula, mangarap dahil sa isang ina, sa isang gitara at sa paniniwalang hindi kailanman mawawala ang halaga ng boses ng isang ina na lumalaban para sa anak. Mainit ang hapon sa eskolta nang may isang figura na matagal nang binura ni Leah sa anyang alaala ang muling humarap sa kanya. Nakasuot ng kupas na leather jacket, payat na ang pangangatawan at may dalang-dalang gitara sa likod. Halos hindi niya agad nakilala. Ngunit nang magsalita ito, bumalik ang lahat ng alaala, sakit, galit at tanong. "Leah," mahina ngunit buo ang tinig, "hindi ko alam kung paano ako magsisimula." Si Raven, ang lalaking minsang nangakong hindi niya iiwan, ang ama ni Gabby at ang unang dahilan kung bakit siya muntik nang mawalan ng tiwala sa pagmamahal. Natahimik si Leah. Hawak niya ang panandaliang isusulat na lesson plan para sa Tinig ng Pag-asa session ng araw na iyon. Nanginig ang kanyang kamay, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng biglaang pagbangon ng damdaming matagal na niyang itinulog. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya, diretso at walang tinig ng pagbati. "Alam kong wala akong karapatang humarap sa iyo, lalo na sa anak natin," sagot ni Raven. "Pero may sakit ako, Leah. Stage 4, pancreatic cancer. Binilang na lang ng buwan." Nagpalit ang ihip ng hangin sa loob ni Leah. Hindi niya alam kung awa ba ang nararamdaman niya, o lungkot o inis sa sarili, dahil kahit papaano, nasaktan pa rin siya sa balita. "Ngayon mo na isipang bumalik? Ngayong wala ka ng oras?" Nanginginig ang boses niya. "Nasan ka nung halos mamatay ang anak mo? Sa ospital? Nasan ka nung binubuli ako sa kalsada habang kumakanta?" "Wala ako kasi duwag ako," pag-amin ni Raven sa bayuho ng ulo. "Mas pinili kong takbuhan ng responsibilidad kaysa panindigan ng pamilya. Pero ngayon, Leah, hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Ang hiling ko lang, sana makita ko si Gabby, kahit minsan lang, bago ako mawala." Kinagabihan, kinausap ni Leah sina Kaloy at Don Marcelo. Hindi siya makadesisyon mag-isa. Sa kabila ng galit niya, may bahagi sa kanyang puso na nagsasabing ang bawat tao, kahit gaano kasama sa nakaraan, ay may karapatang magpaalam. "Kung ako tatanungin," ani Kaloy habang tahimik silang nagkakape sa veranda ng kanilang apartment, "kung magagawa mo siyang patawarin, hindi para sa kanya kundi para sa'yo, mas magiging magaan ang puso mo. At para kay Gabby, karapatan niyang makilala kung saan siya nanggaling. Alam kong hindi mo ito gagawin para kay Raven, kundi para kay Gabby," dagdag ni Don Marcelo sa isang tawag. "Ngunit kahit anong piliin mo, Leah, susuportahan kita." Kinabukasan, sa isang maliit na park kung saan dati sila tumutugtog, naganap ang unang pagkikita ng mag-ama. Si Gabby ay tahimik na nakaupo sa bench, habang si Raven ay nasa gilid, nag-aalangan kung lalapit. "Anak, Gabby." "Ako pala si Raven." Halos hindi niya masabi ang salitang papa. Tumango si Gabby. "Ikaw po ba yung tinutukoy ni mama noon na gitarista?" "Oo," sabay ngiti. "Pero hindi ako kasing galing ng mama mo." Tahimik na nag-usap ang dalawa. Pinagmasdan lang sila ni Leah mula sa di kalayuan. Walang drama, walang yakapan, pero sa pagitan ng katahimikan, may pangyayaring hindi na kailangang bigkasin. May koleksyon pa rin, kahit hindi bilang ama, kundi bilang isang estrangherong dapat sanang naging pamilya. "Mama," sabi ni Gabby kinagabihan, "okay lang po ba kung maging kaibigan ko si Tito Raven?" Tumango si Leah. "Oo anak, kaibigan." At sa mga susunod na linggo, si Raven ay regular na bumibisita. Hindi para baguhin ang nakaraan, kundi para makabuo ng maliit na alaala bago siya tuluyang mawala.
madalas siyang nagdadala ng bagong kanta at minsan ay nagtuturo kay Gabby ng ilang chords sa gitara. Isang gabi, iniabot niya kay Leia ang isang envelope. "Sinulat ko to, kanta para sa inyo ni Gabby. Hindi ko alam kung magugustuhan mo, pero sana maging parte man lang ako ng kwento nyo." Binasa ni Leia ang lyrics. Ang pamagat, "Habang may tinig, isang awit tungkol sa isang batang boses na naging lakas ng isang ina at ng isang amang huli nang nagsimulang magmahal." Ilang linggo matapos nyon, umanaw si Raven sa ospital na hindi na niya kailangang bayaran. Si Don Marcelo ang sumagot ng lahat. Tahimik ang burol. Wala siyang pamilya kundi ilang dating kasamahan sa banda at sina Leia at Gabby. Sa huling pagkakataon, tinugtog ni Kaloy ang kanta ni Raven sa gitara ni Leia habang umiiyak si Gabby sa tabi ng kabaong. Pagkalipas ng 4 na buwan, nirekord ni Leia ang kantang isinulat ni Raven. Hindi niya inaasahang tanggapin ito ng isang indie label na nagpo-produce ng mga awiting galing sa mga kwento ng totoong buhay. At sa unang pagkakataon, inilabas ang single ni Leia sa Spotify, may pamagat na "Habang May Tinig", kung saan naroon ang boses ni Gabby sa huling bahagi na nagbabasa ng huling saknong ng kanta. "Kahit di mo ako tinawag na ama, sa huli tinanggap mo akong kaibigan. At sa bawat ngiti mo, doon ako muling nabuhay, kahit saglit." Sa wakas, isang bahagi ng buhay ni Leia ang natuldukan. Hindi ito naging perpekto, pero naging totoo. At sa mundong puno ng ingay, inili niyang isabuhay ang musika, hindi bilang aliw, kundi bilang alaala at bilang kapatawaran. Sa unang plucking ng gitara, sa unang bigkas ng linya, walang inaasahan si Leia. Wala siyang producer, wala siyang makeup artist, wala siyang PR team. Ang tanging meron siya ay puso at ang kantang isinulat para sa kanya, para kay Gabby at para sa lahat ng inang lumaban sa dilim. Ang pamagat, "Awit ng Ina." Sa loob lang ng 3 araw, pumalo ng 1 milyong views ang video ng kanyang live performance. Isang simpleng video, walang dramatikong anggulo, walang engrandeng stage. Nasa gitna lamang siya ng kalsada, may hawak na gitara, at sa tabi niya ay si Gabby, nakaupot nakangiti. Pero ang bawat linya ng kanta ay tumama, sumugat, at nagpagaling sa puso ng mga nanonood. Kahit walang entablado, kahit walang ilaw, ang tinig ng ina ay palaging buhay. Ibinahagi ito ng iba't ibang sikat na personalidad sa social media. May mga ina na nag-send ng voice notes sa kanya, mga ama na nagpahayag ng pagsisisi, at mga anak na muling yumakap sa kanilang mga magulang matapos mapanood ang awitin. "Miss Leia, nais naming gamitin ang kanta mo sa isang advocacy ad ng Children's Light Foundation," ani ng isang representative sa tawag. "Ito po ay para sa mga batang lumalaban sa karamdaman at gusto naming ikaw ang mukha ng kampanya." Hindi makapaniwala si Leia. Hindi niya ginusto ang kasikatan, ginusto lang niyang mailabas ang kwento ng buhay. Pero ngayong naririnig na ito ng mundo, alam niyang hindi na lang ito tungkol sa kanya. Kasunod nito, isang documentary team mula sa Netherlands ang dumating sa Pilipinas. Isinasalaysay nila ang kwento ng mga street musicians na nagbigay inspirasyon sa komunidad. Lea Monteverde, wika ng direktor, "Your story is raw, real, and resounding. We want the world to know not just your pain, but your strength." Ipinakita sa dokumentaryo ang mga lumang footage ni Leia habang kumakanta sa kalsada, habang humihingi ng tulong, habang iniiyakan ang katotohanang maaaring mawala sa kanya ang anak. Kasama rin roon ang footage ni Gabby sa ospital, ang kanyang paggaling at ang paglalakad nilang mag-ina sa bangketa na puno ng pag-asa. Ang dokumentaryo ay ipinalabas sa iba't ibang international film festivals, sa France, sa Japan, sa Canada. At sa bawat bansa, tumanggap ito ng paggilala, hindi dahil sa teknikal na galing, kundi dahil sa kwentong bumago sa pananaw ng mga manonood. Samantala, si Gabby na ngayoy 10 taong gulang ay naging mas aktibo. Mula sa pagsulat ng tula, naging speaker siya sa mga fundraising events para sa mga batang may malubhang sakit, at sa tulong ni Don Marcelo, siya ang napiling Youth Ambassador ng Villarosa Foundation.
Hindi ko po alam kung bakit ako pinili. Ungad ni Gabby sa unang engagement niya sa isang medical event. Pero ang sabi po ni Mama, kapag boses mo ang ginamit mo para sa iba, may awa ang langit. Kaya ito po ang boses ko para sa mga batang kagaya ko. Tumayo si Leia sa likod ng stage. Pinapahid ang luha habang pinapanood ng anak. Sa bawat salita ni Gabby, nakikita niya ang lakas na minsan niyang hiniram sa langit. At ngayon, ipinapasa na ito ng anak niya sa ibang bata. Ang proyekto nilang Tinig ng Pag-asa ay lumawak. Hindi na ito eksklusibo sa eskolta. Nakipag-ugnayan ang Villarosa Group sa mga lokal na pamahalaan upang dalhin ito sa mga probinsya. Sa Cavite, sa Davao, sa Cebu, umabot ang mga libreng klase sa musika, spoken word at storytelling para sa mga batang kalsada. Hindi lang ito tungkol sa musika, ani ni Leia sa isang press conference. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng dahilan para gumising muli ang isang bata, dahilan para sumulat siya, tumula, umawit, dahilan para maniwala siyang may lugar siya sa mundo. Hindi rin nawala si Kaloy sa tabi niya. Sa dami ng mga event at pagsubok, siya ang unang nagtimpla ng kape kapag pagod si Leia, ang unang tumutugtog ng keyboard kapag kinakabahan siya sa performance. Hanggang sa isang gabi, sa isang event sa Bacolod, habang nasa dressing room sila, napansin ni Leia ang tahimik na si Kaloy. "Napagod ka ba?" tanong niya, sabay abot ng tubig. "Hindi," sagot ni Kaloy, bahagyang ngumiti. "Pinagmamasdan lang kita." "Grabe Leia, dati sa bar lang tayo nagtutugtog. Ngayon, ikaw na ang boses ng libo-libo." "Hindi naman ako nag-iisa," tugon ni Leia. "Ikaw ang unang naniwala sa boses ko." Tahimik silang nagkatitigan. Walang drama, walang script. Pero sa titig na yon, naramdaman nila pareho. Ito na ang simula ng isa pang kwento. Hindi na lang ng pagbangon, kundi ng dalawang pusong sabay na gumaling sa iisang himig. Sa wakas, ang musikang minsang ginamit ni Leia para lang mabuhay, ngayon ay ginagamit niya para magbigay buhay. At sa likod ng kanyang tagumpay ay ang kamay ni Kaloy, ang yakap ng alak niyang si Gabby, at ang mga tinig ng mga batang minsang nawala sa dilim. Ngayon ay kasama na niyang umaawit. Tumitibok ng mas mabilis ang puso ni Leia habang nakatayo siya sa likod ng makapal na kurtina ng Valencia Grand Auditorium, ang pinakamalaki at pinakasikat na venue sa lungsod. Ilang minuto na lamang ay magbubukas ito at maririnig niya ang unang palakpakan para sa Tinig ng Pag-asa Benefit Concert, isang kaganapang hindi niya kailanmang inakalang mararating niya. Sa kanyang tabi, si Gabby ay nakasuot ng simpleng puting barong, hawak ang notebook kung saan nakasulat ang tula niyang babasahin. Ngayon ay 10 taong gulang na siya, ngunit sa kanyang mga mata ay may dunong na lagpas pa sa edad. May mga peklat pa ang kanyang nakaraan, pero ang bawat hakbang niya ay puno ng tapang. "Kinakabahan ka ba, anak?" tanong ni Leia, pinapahira ng pulbos ang ilong ni Gabby. "Opo, pero excited din. Kasi po, ngayon, hindi lang po ako ang magsasalita para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng bata na tulad ko." Sagot ng bata sabay ngiti. Bumukas ang ilaw. Bumungad sa kanila ang mahigit 3,000 tao sa loob ng auditorium. Mga guro, volunteers, donors, media at mga batang beneficiaries ng proyekto. Ngunit sa gitna ng lahat, may mga mukha na agad tumimo sa puso ni Leia. Si Mang Erning, ang jeepney driver, Katoni, ang taho vendor, at kahit si Mang Celso, ang dating janitor na dati masungit sa kanya, ay naroon, nakaupo sa unang hilera, nakasuot ng polo at ngiti. "Tignan mo, Gabby," sabi ni Leia, sabay turo sa harapan. Sila ang mga unang nakarinig sa kanta ni Mama. Sila rin ang unang naniwala. Umakyat si Gabby sa entablado. Walang musika, walang special effects. Tanging spotlight at boses. Ang tulapong ito ay para sa mga batang minsang kinailangang tumahimik. Pero ngayon, maririnig na ang tinig, simula ni Gabby, at nagsimulang tumula. "Ako ang batang nakaupo sa bangketa, may hawak na laruan, ngunit walang ospital na pag-asa. Ako ang batang tinawag na palaboy, pero ngayon, ako ang tinig na magbibigay ginhawa sa ingay ng mundo." Tahimik ang auditorium.
Ilang segundo ng katahimikan pagkatapos, sabay-sabay ang palakpakan. May mga luhang hindi na itago, lalong-lalo na kay Don Marcelo na nakaupo sa gitnang hanay. Nang matapos si Gabby, umakyat naman si Lea, nakaputing destida, bitbit ang lumang gitara ng kanyang ama. Sa unang kurba ng nota, nagsimulang humugos ang damdamin sa bawat sulok ng silid. Ang kantang ito ay hindi lang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa bawat ina na kumakanta para sa anak, sa bawat batang lumalaban, sa bawat pangarap na piniling manatiling buhay. Aniya bago simula, hindi pa man siya natatapos. Biglang umilaw ang gilid ng entablado. Mula roon, lumabas si Kaloy, may hawak na keyboard. Puno ng emosyon ang kanyang mga mata, ngunit buo ang bawat hakbang. Tumabi siya kay Lea at sabay silang tumugtog, isang duet ng musika ng dalawang pusong minsang durog, na yon ay sabay sa paghilom. Sa huling bahagi ng kanta, biglang huminto si Kaloy sa pagtugtog, humarap kay Lea at nagsalita. Lea, sa bawat nota na tinugtog natin, sa bawat katahimikang sabay nating tinanggap, nandun ako. Tahimik lang. Pero minahal kita. At ngayon, handa na akong sabihin, kung papayag kang ako na lang ang maging huling chorus ng buhay mo. Natulala ang audience, ngunit higit pa roon, natulala si Lea, hindi dahil sa hiya, kundi sa biglaang pagkakatanto na matagal na niyang hinihintay marinig ang mga salitang iyon. Dahan-dahan siyang lumapit, ngumiti, at sa gitna ng musika, mahina niyang sinabi, matagal ka nang kasama sa bawat awit, matagal ka ng parte ng himig ng buhay ko. Sabay nilang tinapos ang kanta. At sa huling linya, sabay nilang binigkas. At sa tinig ng ina at sa kamay ng kaibigan, muling nabuo ang mundo ng batang nawalan. Pagkatapos ng kanta, muling umakyat si Don Marcelo sa entablado. Tila may mabigat siyang anunsyo, ngunit magaan ang kanyang mukha. Mga kaibigan, panimula niya, ang kwento ng mag-inang ito ay hindi lamang kwento ng paghihirap, kundi kwento ng pagtutuloy. At dahil naniniwala akong ang tunay na pamana ay hindi kayamanan kundi paniniwala sa kabutihan, nais kong ipahayag na ang aking apo na hindi ko kailanman nakilala ay ngayon nakikita ko sa batang ito. Lumapit siya kay Gabby, inilagay ang kamay sa balikat nito. Mula sa gabing ito, ililipat namin sa pangalan ni Gabby Monteverde ang ilang bahagi ng Villa Rosa Foundation assets, hindi bilang gantimpala, kundi bilang pagtitiwala. Siya ang magiging tagapagdala ng pangalan ng aking anak. Siya ang susunod na pinig ng pag-asa. Nagtayuan ang lahat. Palakpakan, may mga umiyak. Si Lea ay halos mawalan ng boses sa iyak. Yakap si Gabby sa gitna ng entablado. Si Kaloy ay tahimik na lumapit at niyakap silang mag-ina. At sa huling bahagi ng gabi, muling tumugtog si Lea. Hawak ang lumang gitara, sa gitna ng liwanag at pananabik, umawit siya ng bagong kanta. Isang awit na hindi na lang kwento ng pagluha, kundi kwento ng pasasalamat. Sa huli, ang tinig ng isang inang dating kumakanta para mabuhay, ay ngayoy kumakanta na para buhayin ang pag-asa ng libo-libo. At sa bawat awit na patuloy niyang ihahatid sa mundo, isa lang ang panalangin niya, na sana kahit isang puso, muling tumibok sa musika ng pananalig.